Okay, so application of quadratic function. Okay, so ito yung problem natin. Try niyong sagutan bago panoodin ang aking solution. So a smart company has 500 customers paying 600 pesos each month. If each 30 pesos decrease in price attracts 120 additional customers, find the approximate price that yields maximum revenue. Okay, so pag ganitong mga type ng problem, application po ito ng quadratic function. Kapag ganyang hinahanap natin yung revenue, kasi ang pag-solve ng revenue ay i-multiply natin yung customers tsaka dun sa ibabayad nila. Okay? So, sagutan na natin. Okay, so ang hinahanap natin dito, find the approximate price. Approximate price, ayan, so approximate lang, price that yields to maximum revenue. So pag ganyan hinahanap maximum revenue, application niya ng quadratic function kasi maximum ibig sabihin yung graph natin na kalalabasan nito parabola. So pag ganyan yung itsura ng parabola, ang maximum revenue yung nandun sa vertex natin. Okay? So ano ang formula ng revenue? So ang formula natin ng revenue, so yan, rev na lang ay equal sa customers. So meron tayong given dito na 500 customers paying 600. 600 each month. So ang formula ng revenue ay yung number of customers. So number of customers, imumultiply natin yan sa yung ibabayad nila. So kung magkano yun, so yung payment, ayan, so yung payment, yung price or ayan, yung price na lang ilagay natin, approximate price. Ayan, so yung price tsaka yung customers, imumultiply natin para makuha ang revenue. So karagdagang info dito ang sabi, if each 30 pesos decrease in price, so itong price magde-decrease, attracts 120 additional customers. So yung customer natin dadami. Pag umunti daw ng 30 pesos decrease yung price, magiging ayan, lagay natin dito 30 pesos decrease, yung customers natin tataas naman ng 120. So isolve natin gamit ang quadratic function natin. So paano natin gagawin yun? So yung revenue natin, R na lang ang ilalagay ko for revenue. So sabi customers ay 500. So lagay natin initial 500. So tapos yung customer daw dadagdag ng 120 kapag nag-decrease ng 30 yung 600. Okay? So yung original natin, ito yung original 500 times 600. Yan lang yung original natin na revenue. Okay, so sabi nga pag binawasan, so paano i-express yun as expression? So we have 500, magpa-plus tayo ng 120 times n. Ilalet natin yung n. Tapos dito naman sa kabila, we have 600, bawasan natin ng 30. So 30 decrease, so 30 times n. Okay? So ang isa-solve natin dito, yung n. Okay, so 500 plus 150 times n and then multiplied by 600 minus 30n. So hanapin lang natin dito yung vertex, So para ma-approximate natin yung price. Okay, so simplify lang natin yan using FOIL method. So 500 times 600. So R is equal to 500 times 600. So we have 5 times 6. So that is 30. Ilang zero yan? Tatlong zero. So we have 30,000. And then we have 500 times, ito naman, multiply dito, 500 times negative 30n. So we have negative 5 times 3 lang yan, 15. Tapos bilangin nyo yung 0, tatlong 0. So we have 15,000 n. Tapos ito namang inner natin, 120 times 600. So we have plus 12 times 6. So that is equal to 72. Bilangin ng 0, 1, 2, 3. So we have 72,000 n. And then last term natin, 120 times negative 30n. So 12 times
negative 3. So that is negative 36. Bilangin ng 0, isa, dalawa. So 3,600 or 3,600 n squared. Okay, so ayusin lang natin. So therefore, ang revenue natin is unahin natin to quadratic function na yan. So negative 3,600 n squared. Tapos itong dalawa ay combine natin. 72,000 minus 15,000. That is equal to, so 72 minus 15. So 12. Ito magiging 6. So we have 57. Okay? So minus or plus 57,000 and then plus 30 plus 30,000. Okay? So yan na ang ating quadratic function. So tapos para makuha natin yung approximate price, may formula tayo para sa vertex. Ang formula natin para sa vertex ay H is equal to negative B over 2A. Okay? So yan ang formula para sa vertex. So ang A natin is, ito yung A natin, 3,600. Ang B natin is 57,000. And then ang C natin is 30,000. Okay, so substitute lang natin dito sa formula natin para makuha natin yung vertex. H is equal to negative B over 2A. So therefore, we have negative, ang B natin ay 57,000. So over 2 times the value of A is negative 3,600. So simplify lang natin. So we have negative 57,000 divided by 2 times negative 3,600. So that is equal to negative 36 times 36. So that is 7,200. So negative 7,200. So negative over negative, magiging positive na yan. Cancel na yung negative sign natin. So pwedeng i-calculator na lang natin. Hindi eksakto yan. Kaya ang nasa question ay approximate price. So ika-calculator ko lang siya. So we have 57,000 divided by 7,200. That is equal to 7.91. So 7.91. At syempre ang hinahanap natin, approximate price that yields maximum revenue. Ira-round off natin yan. So ang magiging sagot na natin ay 8 dapat yung value ng N natin para makuha natin yung approximate price natin that yields to maximum revenue. So maximum ang price kapag ang N natin ay 8. So i-substitute natin yung N dito. So therefore ang magiging maximum revenue natin or approximate price, ito yung price natin. So we have 600 minus 30 times 8. Okay, so 30 times 8. So we have 600 minus 30. 3 times 8, that is 240. So approximate price is 600 minus 240. That is equal to 360. So at 360, kapag 360 yung price, doon natin makukuha yung maximum na revenue. And ano yung magiging maximum revenue natin? So magiging maximum revenue natin kapag ang N natin ay 8. So substitute lang natin dito. So magiging siyang 500 plus 120 times 8. So tapos itong isa, sinubstitute na natin dito yung N natin ay 8. So 360. So magiging maximum revenue natin 500 plus 120 times 8. So ang magiging sagot doon, 120 times 8 is 960 plus 500. So we have 1,460 times 360. So ito yung maximum revenue natin times 360. We have 525,600. So ito yung maximum revenue. Pero ang hinahanap lang natin dito ay approximate price. Find the approximate price that yields maximum revenue. So ito yung pinaka-final answer natin. At 360, ma-achieve natin yung maximum revenue na 525,600. So kung makikita nyo dito sa original natin, 500 times 600 lang. 500 times 600, so ilan lang yung revenue dito? 5 times 6, so we have
30 tapos 4 na 0, 1, 2, 3, 4. So 300,000 lang yung revenue dito. So while kapag naman ang N natin ay 8, nag-subtract tayo ng 8 na 30, tapos nag-add ng 120, makukuha natin yung maximum revenue na 525,600 pesos. So ganyan ang pagsosolve ng mga ganitong type ng problem kapag hinahanap yung revenue. Application lang po yan ng quadratic function. May isa pa tayong formula para dito, pero matrabaho yon kaysa dito sa ginawa natin. Iisa-isahin nyo. Subtract kayo ng subtract ng 30, tapos add kayo ng add ng 120, tapos multiply nyo isa-isa. So mapapansin nyo yung n natin ay 8. So medyo matagal yon dahil pang 8 pa. Siyempre itatry nyo pa rin yung pang siyam para makita nyo kung saan siya magma-maximum revenue. So maximum revenue siya kapag ang price natin ay 360 pesos. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para dito sa application ng quadratic function. So kung may math question po kayo, i-comment nyo lang po dito sa aking channel, pwede sa aking FB group or i-DM nyo ako sa aking messenger. So bye-bye and God bless.